Ang aking kapatid ay nagrenta ng apartment na may kasamang parking space. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, sinabihan siya ng landlord na kailangan na niyang magbayad para sa parking space kahit na ito ay bahagi ng rental agreement. Ano po ang legal action na maaari niyang gawin? At upang sagutin po yan, nandito po ang ating panauhing abogado. Walang iba po kundi si Attorney Denise Madrid, an associate lawyer of the Abo Law Firm. Attorney Madrid, good afternoon. This is Attorney Dotgan Kaiko with Ma'am Annie Rentoy. Good afternoon po, Ma'am Attorney. Ayan, Attorney Denise, napakaganda po ng ating legal question at talagang nangyayari Yes, po yan. Alam na alam po ninyo, Attorney Denise. So, Attorney Denise, what can you say about the case that is before us? Yes po. Oo nga po, Attorney, sa kasamaang palad po, ito po talaga yung mga karaniwang nangyayari po sa mga may mga lease agreement or mga pag-uupa. Opo. Tama naman, ang una pong ina-advise po namin sa mga ganyan po, ay una titignan yung kontrata mismo or yung lease agreement mismo. Ang lease agreement po kasi natin, ito po yung kumbaga Biblia po ng ating mga parties. Ito po yung nagsisilbing blueprint po ng kanilang mga karapatan at obligasyon. Ayon po kay Miss Emily at sa kanya po kapatid po, as a lease agreement naman po nila na kasama yung parking space dun sa nirentahan nilang lupa. Hindi siya nakabuklod or hindi siya nakahiwalay. Kaya po dapat po ang bayaran din po nito ay kasama na po dun sa original nilang na-agree na pag-uupa po. Kung sa kasamang palad po ay hindi po in-honor po ng landlady or landlord yung upa, ang una po ang una po natin gagawin, siguro po muna dahil po tayo para maging diplomatiko, ay mag-usap muna tayo, i-clarify po natin kung starting po ba next month, bakit naman po ihiwalay po yung lease contract, ganyan po. Pero po, since po nakalagay sa kontrata po nila, nakasama yung parking, ang pwede po natin ipagawa dyan ay mag-file po tayo ng kaso po na tinatawag natin na specific performance po. Ito po ay i-file po natin sa korte para po yung korte magpapatupad ng mga terms and conditions po ng kontrata ng both parties po. Pero bago po tayo mag-file sa court, kapag po yung ating landlord or landlady ay kabarangay po natin, magbabarangay muna tayo. Sa lupon po muna tayo mag-usap-usap bago po tayo makapag-file po ng isang action sa court po. Yun po. Yun. Okay, Miss Annie. Okay. Miss Annie, bago ko, sige, go ahead. Yes, Ikaw go muna, ahead, Miss Annie. Attorney, totoo po Oo, yan eh. oo. Kasi honestly, dito sa Serbisyong Bayanihan, may case tayo dito, ongoing yan. Pero natutuwa ako, attorney, kasi sa lower court, nanalo na siya, inilibate niya sa Court of Appeals. Ang lakas nung kalaban niya, ang lakas ng loob naman loko, attorney. Kaya ito, nakaka-relate tayo dito. Pero hindi niya tinantanan. 2 taon na siya, hindi siya umatras. Awa tulong ng Diyos, sa lower court, panalo na siya. Inilibate pa. Alam niya naman na mali siya, inilibate pa doon sa Court of Appeals. So, titingnan natin yan. Okay, Attorney Dot, go please. Thank you. Yes, Miss Annie. Well, para sa mga nakikinig po sa atin, no, lalo na yung kagaya ng ganyan na case, no? Sabi nga po ni attorney, titingnan po natin kung ano po yung nasa kontrata. Very clear dun sa facts po ng case po natin na kasama po yung parking space dun sa kanilang kontrata. So very clear, since hindi binigay yung parking space, breach of contract yan, hindi ba? Breach of contract, Yes, po. talagang may kasalanan po itong landlord. So, tama naman po si attorney, hindi naman po kasi pwede talaga na punta na kagad tayo sa korte. Una muna, kausapin po natin, demand letter, and then barangay, baka sakaling maayos pa. Pero sigurado ako, Miss Annie, matatalo yung yung landlord na yan dahil nasa kontrata di ba? Kaya, ang masasabi ko lang, sa lahat po ng mga pumapasok sa kontrata, make sure everything is in writing para may ebidensya po kayo. Attorney, ano po ang iba po ninyong masasabi pa para sa mga
maaring maging biktima ng ganito na breach of contract? Go ahead po, attorney. Opo. Una po natin gagawin, tama po sabi nyo na kailangan po natin i-review yung contract po. Kailangan i-make sure po natin na kasama po talaga siya dun sa kontrata. Kasi po yun po yung magiging primary evidence po natin yan eh. Opo. Tapos po sa mga papasok po sa kontrata, ang lagi po natin muna titignan, kailangan po natin i-review yung kontrata muna bago tayo pumirma. Tapos kung may hindi po tayo nagustuhan doon or parang may malabo po tayong mga provision sa kontrata, i-make clear po natin dun sa ating kakontrata po para po maayos po. Tapos po kapag sa lease contract kung ganyan po, i-make sure po natin na kasama po sa yung parking dun sa kontrata po. Kasi usually po minsan, pwede rin naman po kasing nakahiwalay yung kontrata ng parking, nakahiwalay yung lease agreement regarding po sa parking po. For example po sa mga condo, condominiums po, minsan po kasi ganun eh. Or actually, usually po ganun. May separate pong parking. Pero kapag naman po very clear sa kontrata na kasama yung parking, hindi po pwede na unilateral na lang pong i-withdraw na lang yan ni landlady po or ni landlord po. Kasi meron ka na pong vested right upon sa signing ng contract na ikaw na yung magiging legal na possessor ng parking lot po. Yun po. Yan. Very well said po, attorney. No, Miss Annie, talaga naman unfair dun sa lessee or sa tenant na bigla na lang pong tatanggalin po ninyo yung right niya na inilagay na po dyan sa kontrata. So, Attorney Denise, wala na po tayong oras pero very, very clear po ang explanation po ninyo. Maraming salamat po for sharing with us your legal knowledge this afternoon. If you liked or learned from this video, please click subscribe.